So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may FKM Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle ko. Ito yung FKM Street 150. So update price para ngayong 2025. Tingnan nga natin kung sulit nga ba ang presyo nito at yung specification nito. Baka ito na yung motor na hinahanap mo. So tara, umpisa na natin yung walk around. Ayos na ayos siya. I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say, I'll buy time with my money. Laughing to the bank cause it's funny. The money keep coming, I manifest it. Sing these lyrics and you'll get it. I'm the So yun na nga mga boss, no, para sa lahat ng mga nagtatanong ano nga bang update dito sa FKM Sleeko 150. Ito talaga yung memorable na motorcycle para sa akin kasi ito yung kauna-unahang motor na nahiram natin, and then napaka-memorable niya. Pinangkarera natin unang araw pa lang sa atin. Ay paghabulan tayo sa NMAX na loaded, no? Talagang naka-upgrade yung motor niya. So ngayon, ikutan natin, alamin natin yung presyo nito at kung sulit pa rin nga ba ngayong 2025 ang motorcycle na to. Let's go. So yun na nga, syempre meron na rin tayo nitong walk around last year pa, or tama, last year yung walk around natin, pero hindi natin masyadong naikutan, pero na-vlog naman natin. Hindi natin masyadong na i-share sa inyo kung magkano nga ba ang kanilang presyo kapag nasa kasa na, kasi marami nagtatanong magkano kapag hulugan, ano yung prepare nyo, ano yung months, di ba? Panoorin natin yung video para at least meron tayong idea kung magkano nga ba sa kasa. Dito nga pala tayo sa may Baliwag branch ng FKM, pero yun na nga, meron pa rin sila ritong windshield na ang style naman nito, paano siya fa-fade. Ito kulay black, ito naman clear dito sa harap. Okay, tapos yung sukat niya or yung taas niya para sa windshield, okay naman eh, saktuhan lang eh. Pero sana dito upgrade na naiisip natin is adjustable windshield para dito, 'di ba? Para at least pwede natin palitan or sa aftermarket, 'di ba? Kung may nagbebenta man, yung adjustable windshield kasi halos parang yun yung updated nila ngayon, 'di ba? So, syempre sa forma ng ating ilaw, meron tayo ritong LED at lahat ng ilaw na to naka-LED na, pero malay natin sumabay din to sa mga naka-projected lamp. Usong-uso ngayon yan eh. So, meron tayo ritong park light, signal light nandito sa part na to. Tapos mukha siyang galit pa rin na ibon. 'Di ba? Meron tayong emblem na 150 and kita natin yung mga lining dito. 'Di ba? Wala yatang nilabas na matte finish nito. So sana maglabas din sila ng iba pang kulay, kunyari cyan color, matte finish na bahala na kayo, or chameleon color. Maglabas sila ng mga ganong kulay, 'di ba? FKM baka naman. So dito naman sa ating front fender, malapad and maganda yung plastic na ginamit dito. So meron tayong extension and matte finish naman yan. Meron tayong parang carbon fiber finish dito. Meron tayo ritong telescopic fork at meron tayong rubber boots. You know, tapos meron tayo ritong mags. CST na rin yung kanyang tires. At yung size neto ay 180 by 14. Tubeless na rin. Naka single disc brake na wavy design at may ABS tayo rito, harap at likod. So naka dual pot caliper din tayo rito. Ayan. So kagandahan dito, meron siyang balancer yung kanyang mags. Ayos, 'di ba? Dito naman, meron tayo ritong maluwag na gulay board at meron tayo rito extension ng paa. Pwede tayong mag cruiser position, standard position at racing position, 'di ba? So, meron tayo ritong magaspang na touch. Ayan, meron tayong utility hook, and ang angas pa rin talaga ng datingan nito. Nakakamiss naman na itong sakyan, 'di ba? So ayan, meron tayo ritong naked handlebar, naka-upright position. So maganda yung emblem dito, and meron tayong magandang paint job para dito, 'di ba? Nakakamiss naman 'to. Uy. So ayun na nga, sa kanyang panel gauge, combination ng digital and analog. So makikita natin dito signal light, speedometer, odometer, tapos set and select. Meron tayo dito pindutan. Sana dito TFT display kung kaya.
'Di ba? Update para dito sa motorcycle na 'to. Tapos malapad yung ating side mirror, ayan. And sa mga switches, ito meron tayo ritong hazard switch on and off, kill switch, park light, headlight and off, and electric starter. So sana dito mag-update sila, maglagay sila dito ng start and stop system, 'di ba? Para naman merong bago rito. So meron tayo ritong adjustable lever, malapad din 'yan yung ating lever. Grip niya makapit, tsaka payat. And then throttle, sobrang babaw. So dati nakahiram ako nito. At least ngayon hindi na masyadong maluwag yung ating throttle dito. Ayan, oh. Responsive din siya. And sa kabila din, adjustable lever. Hanggang 1 to 4 naman yan. Meron tayo ditong flasher, high and low, signal light, busina. Ayan. Sa grip niya, makapit talaga eh. Tapos yung bar end niya metal. Ayan. So ito nga pala ay keyless. And malay naman natin, 'di ba? Sumabay din sila dun sa keyless na disusi pa. So dito na rin binubuksan yung ating seat. Meron tayo ritong USB charging port. Meron din tayong USB charging port dito na cigarette type, and then meron din tayo ritong kill switch para sa kanyang motorcycle. Ayan, para hindi pa paglaruan. Meron din siyang kill switch dito. So yung ating remote, ito yung itsura. Yun, no? Tapos meron siya ritong secret key. Kasi nga yung secret key nito, pag nalock nyo yung ating compartment at hindi nyo mabuksan, meron siyang susian dito sa ilalim. Nasaan ba? Saan ba yun? Nasaan? Ayun, ito. Meron siya ditong susian. Ayan, para dun yan. Okay, yung secret key na ito. Okay? So, yan. Sa foot pegs naman, malapad at maganda rin yung design. Meron tayong parang carbon fiber finish dito. Yung ating upuan, malambot, sobrang lambot niya. Tapos makapal hanggang dito sa ating OBR. Ayan. So, meron tayong compartment. Hindi siya ganong kalakihan, pero sana dito mas lakihan pa nila sa mga susunod, 'di ba? So, meron tayo ritong basic tools, temporary template, and yung ating manual. Ayan. So, yung ating gas tank, kagandahan dito, paano siya ino-open? Ayun, ito. Ikot nyo lang. Tapos, hindi siya mawawala. Kasi meron siyang tali na ganito. 'Di ba? At least pag hinugot nyo, baka mawala kung saan nyo mailapag. Ayan. So, yun yung kagandahan dito. Meron siyang parang tali. Okay? Napakalinis lang. So, meron na rin tayo ditong bracket para sa ating top box. Maganda rin yung ating paint job. Okay? So, sa upuan, ayan, malapad din hanggang dito sa ating OBR. And then meron tayong mga stitches dito. Slick 150 na emblem, napaka-premium nung datingan. Ganda talaga. Naka-liquid cooled din tayo rito. Maganda rin yung kanyang cover. And ang tambucho niya rin, malaki din. Tapos stylish din yung datingan niya. Meron siyang glossy finish dito. And then meron tayo ritong tire hugger. And sana dito meron silang pangharang para sa mga talsik ng putik. Para at least hindi masyadong madudumihan yung ilalim. Yan. Kasi yung sa akin walang takip na ganyan eh. Kaya sobrang dumi niya sa ilalim. Pero yun nga, naka dual shock, adjustable, and naka single pot caliper. Meron tayong swing arm. Meron tayong disc brake, and naka ABS na rin yan. Kaya naka dual ABS tayo rito. Ang size naman dito sa likod ay 120/70 by 14 CST tires na rin to. Ayan. So sa likod, unique style din yung ating tail light. Signal light niya nandito rin. LED rin. Plate light. Reflector. Lagayan ng plate. Meron tayong reflector dito side by side naman yan. Tapos ang lapad ng ating fender. Naka 4 bulbs na rin to. And wala tayo rito ang kickstart. Tsaka maganda yung ano niya, yung panggilid niya. Yung forma, ayos eh. Approve sa atin. Napakalaki ng itsura. Pang maxi scooter yung datingan eh. So, meron din tayo rito ang side stand kill switch para sa ating safety features. Ayan. So, sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle,
baka ito na yung hinahanap nyo. So, available po yan dito sa FKM, Baliwag, and sa mga iba pang FKM branch dyan sa malapit sa lugar nyo. So, ayan, sakyan na natin kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko ang ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. Bank, come invest it. I get tracked and I have it. Money finds me attractive. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest. I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. I'll do the work, yeah, I'll do it till it hurts. I'll invest in my future, I'll invest in the purse. I wanna be so rich, life changes, and I don't ever think about how much. So, yun na nga, ngayong 2025, mauupuan ulit natin. Itong FKM Slick 150. Memorable sa akin to kasi nga, ito yung kauna-unahang motorcycle na nahiram natin kay FKM. Okay. So, malaki din yung ano ko nito. Memories ko nito. Meron akong memorable experience dito sa motorcycle na to kasi napatakbo ko to ng 120. Okay? So, yung top speed niya pero para sa maliit na kagaya ko, meron pang ibibilis to eh. Sa tingin ko. So, hindi lang siya 120 talaga kasi sumasagad talaga siya. Pero yun na nga, dami kong daldal. Upuan na natin. 5'2" ang aking height. Ano nga ba yung itsura natin dito? Tsaka, hindi nga pala pantay yung ating sahig dito. Bababa kasi siya. So, ganito ang itsura natin. Grabe oh. Upo pa lang natin dito. Ramdam na agad natin yung shock niya sa likod. Napakaganda oh. Shock sa harap. Ang ganda talaga ng shock na ito. Ayan. So, magaan yung motor pag naitayo na natin. And then, ang nagustuhan ko talaga dito, malaking gulay board. Meron siyang extension ng paa. 'Di ba? Pang cruiser position, standard position, racing position, pwede, 'di ba? So, ganun siya. Okay. So, naka-naked handlebar pa tayo rito. Turning radius niya, sobrang lawak ng buoy. Sobrang lawak. Ayan. Tapos, sobrang lambot ng upuan. Pati yung sa OBR natin, sobrang lambot. Kaya kapag nilong ride natin to, hindi tayo masyadong hirap dito. Yeah. Di ba? Ang pogi natin, di ba? Pogi natin. Ang pogi ng motor, no? So, ayan. Sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo kontakin sa FKM. Ilalagay ko dyan sa screen nyo yung kanilang contact number dito sa Baliwag branch para rekta na kayo sa kanila na mag-inquire. Ayos na ayos siya. So, syempre, pwede nyo akong kontakin para at least ma-assist ko kayo sa Facebook page natin. Pwede nyo akong kontakin. Okay? Ayos na ayos siya. Center stand natin, you know, magaan naman siya. Tsaka napakadali lang niyang center stand. Ayos. So, yun na nga sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 123,000 sa kanyang presyo, ay sa kanyang cash, at sa kanyang down payment and terms. Papakita ko na lang din dyan para doon sa mga gustong kumuha ng hulugan ng ganitong motorcycle. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Lalo na doon sa mga nakagamit, pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Para at least merong idea or meron silang reference doon sa mga willing na bumili ng ganitong motor. So, ayos yan, di ba? So, yun na mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan, mag-subscribe na sa aking YouTube channel, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw so laging tatandaan wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. My shit, yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit.